Nababahala ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group dahil sa pagsipa ng mga nabibiktima ng online scamming. Kasabay niyan, milyong-pisong halaga ng hinihinalang iligal na droga na mataang palutang-lutang sa karagatan ng Batanes. Yan at iba pang mga detalye ihahatid sa ating ni Simon Ong. Mahigit 160 milyong pisong halaga ng hinihinalang iligal na droga ang napasakamay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ayon sa PDEA, voluntaryo itong isunuko ng isang mangingisdang namataan nito sa baybayin ng Basco, Batanes. Ang hinihinalang kontrabando ay may bigat na halos 25 kilo at ito'y nakasalid sa isang vacuum-sealed na pakete. Ayon sa mga otoridad, posibleng bahagi pa rin ito ng naunang nadiskubre ng mga iligal na drogang palutang-lutang sa mga karatig na karagatan sa Luzon. Nagpahayag naman ng pagkabahala si Philippine National Police Anti-Cybercrime Group Director Brigadier General Bernard Yang sa tumataas na bilang ng mga Pilipinong nasasangkot sa online scam. Ayon kay Yang, ilan sa mga nag-ooperate ng online scammings ay dating empleyado ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sa ngayon, medyo hindi na natin pwedeng masabi nakaling pa sa POGO. Natuto na yung ating mga kababayan, nagsarili na sila. Kung titingnan natin, based on our statistics, kumbaga noon siguro tatrabaho sila doon, pero nung nagsara, natuto na sila, nagsarili na sila. Sa ngayon, higit na sa 600 ang naaresto sa kasong cybercrime, habang nasa higit 100 naman ang convicted na. Samantala, tiniyak naman ng PNP na wala silang sasantuhin sa kanilang investigasyon hinggil sa pagkawala ng 34 na sabungero. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, titiyakin nilang mananagot ang sino mang sangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Sila may sibilyan, high profile at kahit mga kabaro pa nila. Handa na rin aniya ang pambansang pulisya sa pagbibigay ng seguridad sa isang potential state witness at ang buong investigative support para sa Department of Justice o DOJ sakaling ito ay kailanganin. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Simon Ong, Congress News.